Ngayon po ay kakasuhan na po siya ng human trafficking. Mantakin mo ha. Human trafficking ay kakaso sa kanya. Sabi ko nga ako kahapon, 'di ba? Kung prostitution man ang nangyayari doon, 'di ba? Let's assume na prostitution po 'yung nangyayari doon. Hindi ho human trafficking ho 'yun, magkaiba ho 'yun. Kasi human trafficking talagang walang choice eh. 'Di ba? Wala namang, I mean, nasa Pilipinas naman, hindi naman dinala sa ibang bansa at tinago, walang ganun. Yung mga babae doon, kusa naman. At the same time, hindi naman po sila nagkakaroon ng transaksyon doon sa loob. At kung sabi nga ng ni Matibag, dahil daw nasa loob doon, may hotel daw doon, yung hotel daw doon, pagmamayari ni Depensor. And yet, yun po kailangan pa niyang patunayan na talagang kay Depensor yun. Kasi dinideny ni Depensor na kanya yun. Pero sabihin na natin kanya, halimbawa lang. Tapos sabihin na natin meron nagtsutsok-tsakan doon sa loob ng hotel. Abay, walang pananagutan yung may-ari ng hotel. I mean, imagine mo ha, lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon mag-asawa? Ang lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon ay magjowa? I mean, ano pang alam mo kung may nagpunta man doon na yun ay prostitute or whatsoever, hindi mo na alam yun, di ba? Hindi mo na malalaman yun. Wala ka na pananagutan, labas ka na doon. Unless ikaw mismo yung nagbebenta doon sa babae, yun. Mananagot ka sa prostitution, pero hindi sa human trafficking. Kaya talagang sobrang political nitong issue na to. Halatang ginigipit lang nila si Mike Depensor. Tayo bilang banateros, lalabanan ho natin tong panggigipit nila kay Mike Depensor. At tama naman din yung hirit niya na sana ang iniimbestigahan ni Matibag ay yung asawa niya. At saka yung iba pang mga flood control na involved. Di ba? Bakit yung ganyan ang iimbestigahan mo? Buhay nila yun eh. Ako, hindi ko ano yun, I'm not tolerating it. Pero, buhay ng mga pribadong tao yun eh. I mean, kung meron ka man talagang concern sa bayan mo, ang imbestigahan mo yung mga flood control issue. Yung kanilang di ba? Yung ombudsman, kesa na tinututukan etong mga nagkikritisize sa gobyerno, ang tututukan niya yung isang dating, tatandaan niyo hindi ho ito official si Mike Depensor ngayon since the crime was committed now, yung sinasabi nilang crime, so hindi dapat sakop ng ombudsman din yan. So, itong ombudsman, ang may sakop niyan, dapat yung asawa ni Matibag ang imbestigahan. Diba? Yun, congresswoman ngayon. So, dapat yun ang iniimbestigahan. Alam mo, grabe ho yung panggigipit na ginagawa dito kay Depensor. Hindi ko alam may hawak ba sila o dahil sobrang iniisip nila ay si Mike Depensor ang tumutulong dito sa mga Marines. Kasi inamin naman ni Depensor na tinutulungan niya, pinibigyan niya ng pagkain, siguro, maybe pang transportation, pag pumupunta sa mga hearing. And, di ba? So, obvious na ayaw nilang pagsalitain, gusto nilang pilayin, takutin yung tumutulong do sa Marines. Ano ba ang inilalahad ng mga Marines? O, di ba yung sinasabi nila yung mga nakatanggap ng maleta. So therefore, kung pinipigilan nila si Mike Depensor makatulong dito sa Marines at yung mga Marines ay para naman mailahad at malaman ang tunay na mga may sala, pinipigilan talaga nila. Malamang sa malamang, boss nila yung mastermind o may kinalaman sila doon sa nangyayaring nakawan o korupsyon sa flood control. Iyon ang ating tignan. Hindi yung pipigilan mo si Mike Depensor. Walang walang kunik. Walang kunik na masyadong Again hindi ko sinasabing I'm tolerating it. Pero prostitution,
yan po ay matagal nang nangyayari sa Pilipinas. Alam ng mga ng ano yung mga kalakaran diyan, at sabi nga niya merong cabinet secretary at merong senador na may-ari nun. Alam mo, ako meron tayong mga natatanong-tanong sa paligid. Hindi nga lang daw may-ari yung senador na yun. Yung senador na yun ay talagang involved. Ibig sabihin, nagpupunta. Talagang sino yan tumatawag sa iyo, ha? Bakit may tumatawag sa iyo dito sa China? Alam eh. Baka yung WeChat mo. Sana sinagot mo. WeChat yun, yung verification. Yan na. Kunin mo yung number. Number, wala man number. Hindi, sasagutin mo yung tawag. O, dito muna tayo. Baba muna tayo sa isang mall, ha? Change of venue daw kasi tumawag si Sas. Gusto niyang makipag-meet kay Jack. Sasampalin daw ni Sas si Jack. So, magkikita kami ngayon sa Sanlitun. Alam mo, maganda dito sa China. Yung parang Grab nila, yung Didi, pwede mong palitan yung yung kung saan ka pupunta. Hindi magagalit yung driver. Basta edit mo lang yung ending nung route mo, tapos nandun na, magkikita na dun. Pwede na. Baguhin. Kahit mas mababa. Katulad ngayon, mas malayo dapat yung pupuntahan naming Silicon Valley ng Beijing. Mas malapit lang itong pupuntahan naming Sanlitun. Doon kami ngayon magkikita. Okay lang, kahit mababa ang presyo. Walang problema kay kuya. Diba kuya? So, andito na nga tayo sa ewan ko, ewan ko. Basta San. Eto, yung kanilang mga parang BGC type to eh. Yung mga flagship store tulad ng Nike, Uniqlo, marami pa doon, mga Dior, Gucci. Tapos ito yung mga magagandang lugar dito. Tapos meron dyan, parang sa street dyan, pwede kayong kumain-kain, uminom-inom. May mga kumakanta-kanta pa nga eh. Saan tayo pupunta? Uniqlo muna tayo. Palang ang katapos ang Uniqlo yan ah. Ako na, wala na akong brief. Baliktarin mo na lang. Yan. Planchain mo, mawawala na yung bakterya doon. Eto na nga, nandito na po kami sa Santillan Road. Nag-chill-chill lang. Ito yung kanilang parang BGC. Yes. Yes, sir. Ayun na. Naantay namin siyempre yung mga magugulo, yung may ingay. At si Sas. Eto na nga mga bandateros, so nandito na. Kasama namin ng mga pro-China vloggers. Pro-China vloggers. Kakanta na naman siya. Not too loud, okay? Uy, asin mo. Bakit? Hi, ni hao. Ito na po. Magkakaroon na kami ng Chinese Training. conference training. Hey Darian, may training kami ni Sas ha. May balita ako sa'yo pero tsakan.